Guys, pauwi na tayo ngayon. At hinihintay na tayo ng poging-poging si Blade. Let's go. Hinihintay na tayo ng poging-poging motor. Wow! The best. So, let's go. Ay, thank you. Ganda naman. Alam mo, diba kung nakikita sa video itong kantong tama ng buwan. Yan, halimbawa buwan tapos dagat. Paborito kong panoorin yan eh. Lalo na nung binata pa ako. Nung wala pa akong asawa. Yan yung reflection ng buwan. Kasi nakaka-relax talaga yan eh. Napakaganda. Ngayon ko na lang ulit nakita yan I think 6 years na ata nakalipas. O 4 years. 22, 23, 24, 25, 26, 4 years. Yan. So yan. Uwi na tayo. Hinihintay na tayo ng mamigulit. Ang masarap sa rides yung yung madilim pa tapos maghihintayan kayo. Ay, nasaan na si tapos pa nga, isa-isa nang dumadating. Ayun na, tapos mag-take out na kayo, madilim pa. Sarap nun, lamig. Hindi nakakamiss sa ganun eh. Pero mas maganda yun kung mas malayo. Kasi kung sa Marilaki lang, malapit lang Marilaki eh. Pero yung mga biyahe na mga 6 hours, 7 hours, tapos madaling araw, take off nyo, 3 a.m. Sarap nun, o 2 a.m. Tapos babanat kayo, norte. Sarap. The best yan. Ito yung kagandahan na pag mayroong stoplight eh. Lalo na pag long ride. Ang advantage ng stoplight para sa mga may declutch is ito. Nakakapahinga yung kamay mo, nakaka-relax. Yan lang. Ang ganda ng may stoplight yan, lalo na pag long ride kayo. Let's go! So, diretso kami. Wow, tugtog na yung paborito kong kanta. My Way. Ang daming nagja-jogging ngayon Oras na ba? 7:44. Okay. Peak yan ng mga mga nagja-jogging dito, ganitong oras eh. Hindi na ako makapag-jogging. Pag-uwi sa bahay, gusto ko matulog na lang eh. Sobrang nakaka-stress kasi minsan yung trabaho. Pero ngayon, hindi naman masyadong stress kasi tapos na yung payroll. Yung mga gagawin ko na lang yung sa finance, yung liquidation. Medyo marami-rami siya. Naipon kasi. And ayun, nakalahati ko naman ngayong araw para paano bukas kung papasok man ako. Good luck. Matatapos natin agad. Para sa by Monday makapasa na tayo. Yung mga ginagawa ko sa trabaho. Ang hawak ko is payroll at saka yung financial liquidation. Let's go. Hindi siya masasabing medyo madugo talaga. Masakit sa ulo. Kailangan i-balance mo yung pera. Dapat hindi ka mawalan ng resibo. At saka dapat tama yung mga ini-input mo dun sa top sheet at saka dun sa mga nakasulat sa resibo. Kasi once na may mali doon, ibabalik, then madidelay yung pera. Ganun yung process nun eh. So mawalan kayo ng budget sa site. So crucial din siya kasi sa'yo nakasalalay yung expenses ng site pagka may mga bibilhin, lalo na urgent, may mga sira sa DM6, mga ganun. May mga sira sa barko, may mga kailangan na piyesa na mahal, tas wala kang pera. Syempre, madidelay rin yung operations. So, pagka ganun, aagapan mo yun, syempre.
Eh, minsan talaga inaabutan ako ng payroll kaya hindi ko siya naaasikaso. So, yun yung nagiging conflict dun. Ayun yung nagiging problema kasi so yung trabaho kasi payroll at saka ano nga liquidation. So pagka payroll na, ang daming ilaw ah. So pagka payroll na, syempre priority ko yung sahod ng mga tao. So yun, habang nagpi-payroll ako, kasi matagal gawin yung payroll eh. Ilang araw yun eh. So habang nagpi-payroll ako, ah natatambak yung resibo. So pagdating ng okay na yung payroll, konti na lang yung pera. Minsan 5,000 na lang. Yun, ganun. So dapat hindi maging ganun. Pero nangyayari talaga minsan inaabutan kasi nga hindi ko pwedeng set aside yung payroll eh. Sahod kasi ng mga tao yan eh. Yun yung nagiging conflict ko minsan sa trabaho. Pero kaya naman, manageable naman yung ano. Basta wag lang nararush. Kasi minsan nararush ako eh. Doon ako nagkakanda, ano eh, natutulero. Doon ako na, ano na, lilito na sa sino, ano ba uunahin ko. Minsan, nangyari nga ano eh, habang nag-preparal ako, nagle-liquidate eh. Sobrang nalilito na ako. Yung isip ko, exhaust na kasi, exhausted na yung isip ko kasi ano, si Black si Jordan.